mapagpalang umagang muli sa ating lahat. Kayo po ay aking inanyayahan na sigala, sumama sa aming pananambahan ngayong araw na ito, na linggo, Sunday, ang araw na itinakda ng Diyos para sa ating purihin. At naalala ko yung mga nagdiwang ng kanilang arawan ng karambuhan, hindi tayo nakapag-celebrate ng inyong mga birthday, but we are still remembering that in prayer. Sa umagang ito, tayo po ay maggalak, magpuri, at minsan pa ay sama-samang umawit ng mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinadakila, ikaw lamang ang walang hanggang Diyos na lagi namin sasambahin at pupurihin. Sapagkat sa iyo namin nasumpungan ang tunay ng kapayapaan, ang pag-ibig, ang hinahanap namin sa mundong ito. Ang lahat ng bagay na pinagkaloob sa amin ay labis-labis. Kaya naman patuloy ka namin dadakilain at itatanghal. At sa umagang ito, muli, sama-sama kami na ikaw ay aming pupurihin. Maraming salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Naway maging kaaya-aya sa iyo ang aming handog na pag-awit at mawitan mo sa aming mga puso ang walang hanggang pasasalamat para sa iyo lamang aming Ama. At pinadalangin po namin na samahan mo kami sa bawat sandali ng gawain ito mula ngayon hanggang matapos. At ang lahat ng papuri, pagsamba at pagkakila ay sa iyo lamang aming Ama. Sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng nanonood sa aming kanilang mga bahay, sa iba't ibang panig ng mundo. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Ito ang araw na inilikha ng Diyos upang tayo ay magpuri sa Kanya at itaas sa Kanyang ngalan. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay, sa gitna ng krisis na ito na nanatili siyang mabuti. Give
pong Panginoon, napakadakila niya at napakamatapat. Kaya patuloy tayong magpuri at magbigay ng pasasalamat sa ating nagbigay Diyos. Sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakadakilang katotohanan na dapat pong natin maunawaan. Sinasabi po ng Panginoon na tayo daw ay mga liwanag at asinan sa libutan, na dapat daw makita sa atin ang pag-asa at kapayapaan. At yun po ay katotohanan bilang mga mananampalataya. Kaya nga ang church, ang iglesia ay sinasabing agent of change. At iyan ay isang katotohanan na dapat maging bahagi ng ating buhay. Ano ang dapat makita sa iglesia sa panahon ng crisis na ito? Una, nais ko pong iwan sa inyo ang isang kataga na palagi nating alalahanin. Mahal na mahal ka ng Diyos, tinawag ka para maging tagapagpahayag ng kanyang dakilang kalooban. Hindi na magpahayag, kundi ipakita sa mundo kung sino ang ating Panginoon. Amen. So una, bilang iglesia o Kristiyano na nagtitiwala sa ating Diyos, sumasampalataya, dapat ay meron tayong espiritu ng kahinhunan. Sa panahon ito, makikita natin ang mga tao, nandun ang pangamba, nandun ang pag-isan. In fact, ano ang makikita natin, reklamo sa media, puno-puno na yung mga FB na mga nagsasabing bakit siya ay nakatanggap ng SAP, bakit kami ay hindi, kami mahirap kami, sila may mga trabaho nga. So ang Kristiyano, bagamat nangangailangan siya ng ganito, ay hindi siya makikitaan ng pag-aalala na sa bakit pupunta. Kailangan po ay merong kahinahunan ang buhay natin. Sabi po ng Ecclesiastes, chapter 10, verse 4, kung ang pinuno mo ay magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. So, mahalaga po yung pagiging mahinahon. Yung bang kalmante ka. Kahit na nag-aalin po yung bagyo, napakalakas ng mga alon, hindi ka nag-aalala dahil kasama mo sa bangka ang iyong Panginoon. Ano man ang dumating, ano man ang hatid ng crisis na ito, nandun sa iyo ang kapayapaan. Sa malumanay na pakiusap, pusong pato'y nababagbag. Sa pagtitiyaga, pati hari ay nahihikaya. Sabi po ng Kawikaan 25 verse 15. So, kung makikita po sa atin ang kahinahunan, ito po ay nagbibigay sa atin ng tamang pagpapasya. Hindi po tayo gumagawa ng mga bagay lang dahil sa udyok ng ating pangangailangan. Gumagawa po tayo ng mga bagay, nagpapasya, nagiging mga role model tayo ng mga tamang kapaligid sa atin, ng ating pamilya, at ng ating mga kaibigan. Sapagkat nakikita na sila sa atin ang larawan ng Panginoon na sa kabila ng mga bagay na nagaganap sa kanyang buhay ay nahandoon ang kahinahunan. Pangalawa, bilang iglesia na dapat makita sa atin ay yung pong may tiwalang nadarama. May sa kabila ng lahat ng wala ng trabaho, no work, no pay, paano na kaya kami ngayon? Paano na kaya yung pagkain namin? Yung mga bayarin sa susunod na araw? Nahandong pa rin yung tiwala mo sa iyong
kalagayan. Dahil alam mo na ang iyong pinananampalatayanan ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos na may pagtitiwala at panatag na loob. So ano man ang merong sa mundong ating ginagalawan, ano man ang meron at atin ng pandemic crisis na ito, nandoon yung ating tiwala, nandoon yung ating confidence na hindi tayo pababayaan ng Diyos nito. Bakit? Sapagkat siya mismo ang nagbigay sa akin ng dahilan para manampalataya na sa lahat ng sitwasyon, meron tayong kapayapaan, meron tayong katatagan, may kahinahunan, at merong lubos na pagtitiwala, sapagkat sinasabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 16, kaya huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So ngayon, may pangangailangan. Pero, yung pangangailangan na yun ay napakaliit lang kumpara sa nagbibigay ng supply sa atin. Ang Diyos ay Diyos at lagi nga natin sinasabi, pag maaari tayo is more than enough. Kaya dapat makita sa atin yung tiwala. Nararamdaman nila, nakikita na nila sa buhay mo at sa buhay ko. Ano bang meron sila? Na sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mundong ating ginagalawan, eh nahandoon yung kapayapaan. Nahandoon yung tiwala na hindi sila magugutom, hindi sila mangangamba, hindi sila nag-aalala, dahil ang Diyos ang nagsabi sa kanila ng mga bagay nito. At dahil doon, lagi tayong nakakalabas, mayroong pagtitiwala, malakas, hindi lamang sa panahon ng walang crisis, kundi sa panahon ng anumang pagsubok na ating dadaanan. I always believe that this pandemic crisis will not end sa mga nangyayari sa buhay ng marami. Nais kong lagi kong panghawakan at makita natin ang katotohanan. May dahilan kung bakit dumating ang pandemic crisis na ito. Marami na pong crisis na dumating sa mundo. At masasabi kong mapalad tayo na abutan tayo ito dahil naobserbahan natin kung gaano kahirap ang may krisis sa buong mundo. Pero dapat masigit natin binibigyan ng importansya sa buhay natin na patunayan ko na totoo ang Diyos ko, na ang pinananampalatayanan ko ang Diyos, yung kanyang kakayahan. Totoo lahat, magagawa niya ang lahat ng bagay. Kaya naman, may tiwala akong nadarama sa aking buhay. Dapat din ay may maayos at tamang pakikipag-ugnayan tayo. Alam mo, nakakalungkot sa mundo aking ginagalaw ngayon, nakikita mo, ang dami pong mga fake news. Nakakalungkot talaga na ang mga fake news na ito, pati yung mga dapat hindi na nakikitaan, na mabasa mo sa kanilang mga post, yung mga salitang ganun, ganito, nababasa mo, nauuna pa sila. Pero dapat ang tinatawag na maayos na pakipag-ugnayan sa atin at sa ating Diyos, sa bawat isa, makita sa atin bilang isang Kristiyano, bilang iglesia, na siyang ginagamit ng Panginoon sa mundong ito. Tinagurihan po tayong light and salt of the world. Tayo po ngayon ang mga instrumento ng Diyos sa kapayapaan, sa pag-asa na makita ng mga tao na lahat ng nagtitiwala kay Kristo ay meron talagang pag-asa, may kapahingahan. At sa maniwala man tayo hindi, iyon ang dapat na nangyayari sa ating mga buhay.
minsan ay humihingi tayo. Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, pero hindi natin matanggap ang ating mga dapat tanggapin. O yung mga hinihingi natin gusto nating matanggap. Bakit? Ano po sabi? Ni Santiago sa chapter 4 verse 3, sabi niya, at humingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yung mga kapatid, kung inyong laging binubuksan yung FB nyo, yung messenger nyo, nakikita nyo lagi, sinasabi ng mga tao, bakit yung mag-asawa na yun, mag-asawa, nakatanggap ng amelioration? Bakit kami? Wala. Bakit sila? Ang daming ayuda kami, hanggang ngayon, isa pa lang. Ano ba dahilan? Kasi minsan, kahit hindi naman tayo dapat humingi tayo. Bunga lang ng meron pa sila, dapat kami meron din. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil maayos ang ating ugnayan sa Kanya, tama yung ating communication sa Diyos. Kaya pag lumalapit tayo sa Kanya, alam natin tatanggap tayo. Dahil sabi ng 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anuman, hagi po, ang anuman hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Napakadakila ng Diyos, napakamapangyarihan, alam niya ang lahat sa ating buhay, alam niya ang ating pangailangan, kaya nga ako'y nagpapasalamat at nagpupuli sa Diyos dahil panalangin lang po tayo ng panalangin, dumalating po yung mga biyaya dahil alam ng Diyos na kailangan natin yan. Hindi na po natin kailangan magkumahog. Hindi naman ibig sabihin na huwag na tayong kumilos. Parang nakatanggap ka ng voucher ay hihintayin mo lang sa bahay at hindi ka napipilan. Hindi po ganun. Kung hindi, nakatitiyak ka dahil alam ng Diyos ang pangailangan mo, maayos at tama ang pag-ugnayan mo, hindi lang sa Diyos, pati sa mga kapatid mo, lalo sa panahon nito. Diba sinasabi nga natin ay magkomento tayo sa ating mga FB, Messenger, sa mga chat, back natin, para alam natin kung ano ito nangyayari sa isa't isa. Yun po yung may tama at maayos na communication. Para po, napapasalamatan natin dyan, salamat sa kapatid pala ay napakalakas. Kaya ako po'y alala sa aking mga kapatid ko sa Ubando. Pero ang totoo pala, dapat sila yung mag-alala sa akin dahil sa Ubando po ay walang COVID-19. Sila po, negative, wala kahit isa. Tayo po dito sa Valenzuela, ang dami na. Pero still, payapa ang loob dahil ang Diyos nga ang kasama-sama natin. At kung may maayos tayong pakipag-ugnayan sa bawat isa sa ating Diyos, ano pong nangyayari? Nananatili tayong na i-equip ng mga pangyayari ng nagaganap sa paligid natin, lalo tayong tumatag, lalo tayong na-inspire. Hallelujah, praise God. Talagang tapat ka sa sinabi na lahat ng iyong anak, iingatan mo ang mga taong nagtitiwala sa iyo ay gagabayan mo. At sa paghingi, laging may katiyakang ibibigay mo dahil iyon ay naaayon sa iyong dakilang kalooban. Pangapat ay meron tayong maayos na pagtutulungan sa ating pong mga tungkulin sa iglesia, lalo na sa ating Diyos. Kung titingnan natin, sinasabi po sa aklat na Efeso na ang Diyos nagbigay ng mga apostol, mga propeta, mga pastor, guro, mga evangelista, at ginawa niya ito upang ianda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia. Hanggang makamta natin ang pananampalataya ng pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging
Nais mo kalooban ng Diyos. So, nais ng Panginoon sa ating lahat na meron tayong maayos na pagtutulungan. Magkakaramay tayo sa lahat ng nagaganap sa ating kapaligiran. Dahil ang nais ng Diyos ay isang team. Isang kalipunan ng mga manggagawa, ng mga anak niya na gumagawa ng sama-sama at ginagamit kung ano yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 12, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob nito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. So sa panahon ng crisis, sinasabi ng Panginoon sa atin, dapat meron tayong Espiritu na kahinangan. Meron po tayong nadaramang pagtitiwala. Meron tayong maayos na pagkikipag-ugnayan sa bawat isa, lalo na sa ating Diyos. At meron tayong pinagkakaisahan. Gumagawa tayo bilang isang team. At tayong lahat ay nagtitiwala at pinauubaya sa Diyos ang lahat. At sama-sama tayong naglilingkod, hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa tao. Isang napakalaking bagay po na dapat natin maunawanan. Lalo na po sa pagkakataon ito ng crisis. Napakalaking pagkakataon ito para sa ating mga mananampalataya na maipakita sa kanila ang iglesia na iniwan ng Diyos dito sa lupa. Na ang mga Kristiyano ay kanyang mga ambassador, representative, na naghahayag ng katotohanan, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kaligtasan, hindi lang ng physical na katawan, hindi lalo na ng kaluluwa. Kaya't mahalaga na yung mga handog na bigay sa atin ng Diyos, maging sensitibo tayo, gamitin natin. Huwag tayong magkulong sa bahay dahil sabi kailangan stay at home. Hindi ko sinabing maggala-gala kayo, kundi sa bawat pagkakataon na meron tayo bilang mananampalataya, makita sa atin yan sa buhay natin. At masabi natin sa kanila, wala ko talagang pagkasa. Kasi Kristo lamang na ating Panginoon. At panguli, ipadama at ipakita natin ang kahabagan. Sa Matthew 9:36, sabi po nang makita ng Panginoon ng maraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-litong, parang mga tupang walang pastol. Now in crisis, ano po yung aking ginagawa? Ano po yung nakikita ng tao na meron tayo? Ay po ba'y patuloy na nananalangin sa loob ng ating bahay? O pag meron tayong nakitang mga kapitbahay natin na merong karakingan, gumagawa po ba tayo ng mga bagay na nakikita ng tao sa atin yung kahabagan, yung compassion? Ang Panginoon po, hindi lang po siya nang lupay-pay nung makita niya yung mga tao ito, hindi lang siya nahabag. Sa kanyang patuloy na paglalakad, pinagaling niya ang may sakit. Binigyan ng paningin ng bulan. Pinalakad ang lumpo. Pinakain ng napakaraming tao. Dahil sa kahabagan na sumakanyang puso nang makita niya ang mga awa-awang mga taong ito na parang mga tupang walang pastor. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa atin ay tayo ay kakitaan ng tunay na dahilan para ang mundo ay matag. We are the catalyst of change. Mga mananampalataya sa mundo nito. And if we can
can just see what happened in China, in Yemen. Isang araw po ay may-request po na sa aking panalangin po sa sinaiyak po ako dahil sa kabila po ng gera, sa kabila po ng COVID, wala nang makain. Kung tayo nga, tahimik, walang gera, wala pong digmaan na naranasan, pero dumadaing sila po. Ang kanilang pakiusap lang, isama niyo po kami sa panalangin na kami po ay lalong lumalim, lumawak, lumago, tumaas ang aming pananampalataya na sa kabila ng crisis na ito na aming naranasan na halos wala nang makain, putok dito, putok doon, ang digmaan, patuloy namin naranasan ang aming pong dalangin. Patuloy kami makita ng mga tao na paligid sa amin na ang Diyos ay sumasama. Ang sabi po ng Panginoon, ang pinakadakilang utos ay magmahal at kailangan po sa pagmamahal ang kahabatan. Hindi po natin maipapadama ang pag-ibig na gusto natin pag-ibig kung hindi tayo makadarama ng kahabatan sa mundong ating ginagawa. Huwag kang mahabag sa sarili mo dahil habag niya ang Diyos sa iyo. You receive grace and mercy. You have everything in your life. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon ng iyong sariling buhay. Share that grace and mercy sa mga taong nakapaligid sa iyo. Remember this. Sa mundo, ang COVID-19 ay isang babala na dapat na silang magsisi, na dapat na nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan. Pero sa atin, bilang Iglesia, na dapat kakitaan ng kahinahunan, ng tiwala, ng patuloy na maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ng pagtutulungan sa bawat isa sa pamagitan ng paggamit ng iba't ibang kaloob sa atin ng Diyos, at patuloy na ipadama natin ang kahabagan. Ang COVID-19 na ito ay isang babala sa atin na kailangan natin ipagpatuloy ng kalooban ng Diyos ay pamulat sa mundong ating ginagalawan. Si Jesus lamang ang pag-asa na sa anumang sitwasyon. At ang Iglesia, ang agent of change, ay dapat kakitaan ng marudog na pagnanasa na makipakita sa mundo na ang Panginoon lang ang aking sandigan, na ang Panginoon lang ang nakikita natin ng lubos na kahabagan na kailangan natin sa buhay natin ngayon at sa buhay pang darating. Pagpalain tayo ng lahat. Luwalhati ikaw, Diyos, sa iyo po namin ipinagkakaluan lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila, sapagkat ito'y karapat-dapat lang sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at dahil po ngayon ay unang araw ng linggo, mga kapatid, samahan niyo po, makilahok po kayo sa amin sa pag-alaala sa napakalakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. At nais ko pong sa inyong mga tahanan, kung nandiyan po kayo, nakikinig, nanonood ng gawain ito, ng Fountain of Life, Christian Community, makiisa po kayo sa aking pag-aalaala, sa walang pangalawang kadakilang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Ikaw, dakilang Diyos, ang aming sandigan. Ikaw po ang aming tangguhan. Hindi po namin kalilimutan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakaraan. Sa iyo po namin laging ibibigyan lahat ng papuri at pagsamba sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng ito. At
ito ay hindi po namin kalilimutan aming dakilang Diyos. Kaya naman kami laging magsasagawa nito bilang pag-alaala sa iyo, aming Panginoon. Nais ko pong tayo umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung Radio Cross. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing sa'yo pagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumumpot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating kong kainin. Matapos maghapunan, dumampot ni siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Kung inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating kong inumin.
Sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng itong ginawa mo, hindi namin lilimutin. Hanggang ikaw ay makaharap namin ng mukhaan. Ikaw ang Diyos na dapat laging nasa aming puso't isipan. Pinamumuhay namin lagi sa araw-araw. Nakikita ng tao ang nagiging liwanag at pag-asa nilang kakampin hanggang malubos ang pagkaunawa nila sa marami pong salamat aming Diyos. Tanggapin mo ang lahat ng aming papuri at pagsamba sa ilang ito sa matamis na pangalan ng Jesus naming Panginoon. Amen. 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 Salamat po sa bawat isa na bahagi sa gawain ito. Mamaya po, nais ko lang pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan, buwan po ng Abril. Ngayon pong buwan na ito na malapit ang magtapos, kung saan ay alam ko din malapit na yung magtapos ang COVID-19. Si Brother Joshua po, si Brother Pong, si Brother JJ, si Brother David, si Sister Caroline, Sister AJ, si Brother Lance, si Brother Lance po. So silang pito po ang nagdiwang ng kaarawan itong April, at kung tayo lulubin ng Diyos na sa susunod na linggo ay May po ngayon ay sa susunod na linggo o sa huling linggo ng Mayo ay wala na. I-celebrate po natin ang birthday ng mga kapatid natin na nagdiwang ng April at ng Mayo. Isa pa po ay samahan niyo sa ako sa isang panalangin sa ating pagwawakas ng gawain natin sa linggo ito. Ikaw po ang aming dakilang Diyos. Walang ibang bagay o anumang bagay, walang kapangyarihan o anumang kapangyarihan ang maaaring igong para sa iyo. Kung paano nilikha mo ang mundo sa pamamagitan lamang na iyong salita, kaya pong tugnawin ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa iyong mga anak. Pero hindi mo po ito gagawin dahil ikaw ay Diyos na mabuti at tapat na makaparangal. Hindi mo papakita ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kalaban, sa mga taong walang pagtitiwala sa iyo, sa pamamagitan ng dahas. Ipapadama mo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ibig, ng kahinahunan, ng kahabagan na kung paano ikaw ay nakilala namin. Sapagkat hindi sa takak nabubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga langit. Maraming salamat, Ama. Dumating ang crisis na ito, 3 buwan na sa mundong aming ginagalawan. And yet, patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay ang bawat pagkain sa umaga, sa tanghali, sa hapon, normal na umaagos ang iyong biyaya at pagpapala. Nandoon ang iyong pag-iingat, nandoon ang katiyakan. Ang pagpapasya mo sa aming buhay ang laging makapangyari, Panginoon. At hayaan mo kaming mga nagtitiwala sa iyo ay lubos na kakitaan ng kaliwanagan ng nagdidimlang mundo, aming dakilang Diyos. Nais namin makilala kanila, hindi lamang sa aming sinasabi, kundi kung paano kami namumuhay sa ilalim ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Kaya narito kami, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo, hindi nagsasawang usalin sa aming laging dakila ka, aming Panginoon. Sapagkat iyon ang katotohanan. Damang-dama namin ang iyong mga pag-iingat, damang-dama namin ang iyong pag-ibig, damang-dama namin ang katuparan ng iyong mga pangako. Walang dapat ikatakot, sapagkat binigay mo na sa amin ang Espiritu ng kapangyarihan. Walang dapat ipangamba, sapagkat binigyan mo na kami ng kapayapaan. Malayang nakakapasok sa trono ng biyaya at pagpapala, nakakahingi ng anong bagay sa ayon sa iyong pangailangan. Purihin ka, dakilang Diyos. Luwalhatiin ka. At tunay ng tinataas namin sa iyo ang mundong aming ginagalawan. Partikular ang mga kapatid namin sa Yemen, Panginoon. Patataas
sila, Panginoon. Ang kanilang kahilingan, lumalim sila, humaba, tumaas, lumabad ang kanilang pananampalataya upang makita ng mga tao doon na ang Diyos na kanilang sinasamba, na ang Diyos na kanilang pinagtitiwalaan ay may kakayang iligtas sila sa digmang nagaganap doon, sa COVID na ito, sa pagkagutom na naranasan nila. Sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Itinataas ko rin sa Panginoon ang mga kapatid namin sa China na kung saan ang pangulo nito ay nag-declare ng gera sa mga Kristiyano. And I believe that is the beginning of his end. Because he is fighting against our God, the mighty one, the ruler, the author of all these things in this world. Kahabagan ko siya, Panginoon. Danadalayan ko sa iyo ang mga pinuno ng mundo nito. Magkaisa-isa sila, magkaunawaan, at gawin ang nararapat. At lagi nilang itanim sa puso't isip nila, mayroong isang nakahihigit sa kanila. Isang Diyos na dapat nilang sundin, na dapat nilang igalang, na purihin at sambahin. Isang Diyos ng pag-ibig ay walang hanggan. Ngunit makatarungang nagpaparusa sa mga ayaw sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Pinataas ko sa iyong aming bansa, ang aming Pangulo. Tulungan mo siya, Panginoon, ang lagi kong inisip sa aking mga panalangin, sa aking mga apos, na ibig niya ang bansang ito, paghingi ng tawad sa iyo, upang makita ng mga taong naniniwala sa Kanya na ang aming Pangulo'y kumikilala at may takot din pala sa Diyos. Pangunahan mo ang aming mga leader. Alisin mo na po sa isip nila yung mga korupsyon. Makita nila, O Diyos, ang mga pagdating at paghutik ng aming mga kababayan. Yung mga frontliner namin, di Panginoon, ingatan mo sila. Hayaan mong dumalo yung mga pangailangan nila, yung mga PPE, Panginoon Diyos. At proteksyonan mo na po sila sa marami na pong pumanaw na dapat ay hindi nagarap. Gayunman, lagi kami tiwala sa iyo, aming Panginoon. At dinadalangin ko sa iyo ang bawat isang Pilipino. Magkaroon ng kapayapaan, mabuksan ang puso't isipan, at tunay ng tumingala sa langit, at do'y matunghayan ang Diyos na lumikha ay laging nakatunghay at alam ang pangailangan ng bawat isa. At sa aking mga kapatid, hindi lamang sa iglesia ito, kundi sa ibang bansa, lagi po natin tandaan. Ang Diyos na nangako na hindi tayo iiwan at pababayaan ay patuloy nating itanghal sa ating mga buhay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan ng mundo, mapayapa man, may pandemic man, may crisis, may pagsubok, laging ang tiwala natin, laging ang sandigan natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang ating Panginoong Yesu Kristo na sa atin ay laging handang ipagkaloob ang natin. Sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu na sa ating mga buhay, kantin ng nawalan ang pagpapalang ito ng Diyos sumaating lahat ang kanyang pag-ibig, ang pag-iingat at kagalakan. At ito po ay aking samot dalangin na may pagpupuri, na may pasasalamat sa dakilang Diyos sa ating Ama, sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. God bless you all, mga kapatid. Praise God.